Biro ng Tadhana, Part 1. Natagpuan niya ang sarili sa isang napakagandang puok, malawak na damuhan, maberding mga halaman na hitik sa bunga, at maasul na kalangitan na tinitingala ng higit na maasul na karagatan. Sa di kalayuan ay tanaw niya ang refleksyon ng langit at kalupaan sa isang malakristal na lawa. Sa paligid ay maririnig ang huni ng napakaraming ibong nagliliparan. Nilakad niya ang damuhan ng walang panyapak. Samyo niya ang sariwang hanging tila gamot sa kanyang pagkabalisa. Nasa langit na ba ako? Anong lugar ito at bakit ako napunta rito? Nasa balag siya ng pagtatanong at pagkalito, nang may marinig siyang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Iles! Nang lingunin niya iyon, isang lalaki ang nakita niyang papalapit sa kanya, at habang lumalapit ito ay lumilinaw sa kanya ang anyo nito. Isang lalaking may kisig ng isang mitikal na Adonis. Kakisigang kaya lamang lilukin ng isang eskultor na Griego na sumasamba sa isang Apollo. Hindi siya makapangausap, lalo na at ngumiti sa kanya ang matikas na lalaki. Wari ay naengkanto siya sa hiwaga ng mga mata nito. May kapangyarihan yata ang lalaki dahil nang akma siyang nitong aabutin ay kusa niyang iniabot ang kanyang mga kamay rito. Ngunit bago pa siya nito mahawakan ay umihip ang isang napakalakas na hangin. Tinangay silang pareho sa magkabilang direksyon. Mabigat ang katawan ni Iles nang siya ay bumangon. Nang napatingin siya sa wall clock ng kanyang silid ay nakita niyang 8:00 pasado na pala. 9:00 ang kanyang klase. Boring na sa kanya ang ganoong routine. Gigising, kakain, maliligo at magbibihis para pumasok sa school. Wala rin siyang nadaramang excitement na makita ang mga kaklase niya. Higit pa ang mga gwapong mga kalalakihan sa campus. Naalala tuloy niya ang napanaginipan niya, ang gwapong lalaking lumapit sa kanya sa malawak na damuhan, ngunit dahil sa isang malakas na hangin ay hindi man lang niya nakausap. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin niyon. Bunga lamang siguro iyon ng mga pagpapantasya niya sa ideal na lalaking hinahanap niya. Sa edad niyang 19, hindi pa niya nakikita ang lalaking pinapangarap niya at nangako siya sa sariling kung sakaling dumating ito, gagawin niya ang lahat upang mapasa kanya ito. At kung mapasa kanya na, hindi na niya ito hahayaang mawala pa. Third year na siya sa kursong nursing, ngunit wala pa rin siyang nakakarelasyon. Ang unang pagkakataong nagka-boyfriend siya ay noong 4th year high school pa lamang siya. Ngunit dahil pareho silang hindi seryoso ay hindi nagtagal ang relasyong iyon. Malilit ka na, sabi ni Erika, ang boardmate niya. Maliligo ka pa, kakain ka pa at magbibihis. Kahit walking distance lang ang school, malilit ka pa rin. Paalala nito sa kanya. Hindi problema yon, aniya. Absent na lang ako. Total, hindi naman nag-check ng attendance ang professor ko sa unang subject ko. Mamimiss mo ang lecture. Madali namang mangupya at magtanong. Nangungupahan lamang siya sa isang silid kasama si Erika sa isang boarding house malapit sa university. Erika, tawag dito ng isang babae. Kilala niya ang tinig na iyon, si Stephanie, ang mortal niyang kaaway. Erika, tawag ka ng best friend mo. Mangungupya na naman siguro ng assignment, sabi niya rito. Pakisabi naman, sandali lang. Ano? Ba't hindi na lang ikaw ang magbukas ng pinto? Ikaw talaga,
Napilitan na rin ito. Siya naman ay nagtungo na sa banyo upang maligo. Ayaw niyang makita si Stephanie. Actually, hindi naman siya palaaway. Nagkataon lang sigurong hindi talaga magkatugma ang ugali nila nito kahit matagal na rin silang magkakilala. Matagal din siyang naligo, pero paglabas niya ng banyo ay naroon pa rin si Stephanie. Nainis tuloy siya. Madalang lang na hindi sila nito magkaasaran kapag nagkikita. Kahit manahimik siya, tiyak na magpaparinig ito at hindi naman siya makakatiis na hindi sumagot. Erika, ba't hindi ka pa sumama sa inuupahan kong townhouse? Wika ni Stephanie, habang nakaupo ang mga ito sa dalawang upuan. Maluwag doon na tahimik, hindi tulad dito na masikip. Marami pang mga standby na nagkalat sa daan. Alam niyang siya ang pinariringgan nito. Wala akong pambayad sa malaking bahay. Katwiran naman ni Erika. Hindi naman kita pagbabayarin. Ang gusto ko lang, may makasama lang ako. Share kasi kami ni Iles sa room. Ayaw rin niyang ibang tao ang ka-share niya. Por Diyos, por Santo. Problema na niya yun. Iwan ko ba kung bakit nagtitiis ka sa lugar na ito? Ang dumi at dikit-dikit ang mga silid at bahay. Kapag nagkasunog, damay-damay kayong lahat. Hindi na siya nakatiis kaya lumapit siya sa dalawa. Wala namang nagpipilit na pumunta ka rito, aniya. Alam mo, kapag nilalait mo ang tirahan namin, para mo na ring nilalait ang pagkatao namin. Ikaw na rin ang may sabi niyan, sagot pa ni Stephanie. Concern lamang naman ako sa inyo kaya sinasabi ko lang ang nakikita ko. Maniniwala sana akong concern ka kung hindi kita kilala, katwiran niya rito. Kilala mo akong napakabait, disente at mapagmamalasakit, giit nito. Tama na nga iyan. Sawata ni Erika sa kanila. Baka kung saan na naman mauwi ang pagtatalo niyong yan para kayong hindi magkakilala. Hindi ba't magkababata pa kayo? Magkababata? Reaksyon niya. Oo, kahit mga bata pa kami, kontrabida na sa akin ang babaeng yan eh. Ganon? Hay, bumuntong hininga si Erika. Ngayon sigurong matatanda na kayo ay mas hustong gulang na. It's about time na magkasundo na kayo. Wala namang patutunguhan ng awayan yung yan eh. Hindi ako ang nag-uumpisa, katwiran niya. Basta ako nananahimik lang ako. Hindi ako kikibo kapag wala akong naririnig na masakit sa tenga. Mas lalo namang hindi ako ang nag-uumpisa. Sabad naman ni Stephanie. Basta ako nagkukwento lang ako. Ewan ko ba kung bakit merong mga taong basta na lang hahalo sa usapan? Palibhasa, may mga taong talagang nag-aaral naman para ring mal-edukada. Hoy, Kastilang Hilaw, mas malinis at disente ang angkan namin kaysa angkan ninyo. Pagtataray pa rin niya rito. Kahit mahirap lang kami, marunong kaming makipagkapwa. Anong palagay mo sa amin? Walang pakikipagkapwa. Hindi ako ang may sabi niyan, ikaw. Tumayo ito at kita sa muka ang labis na galit. Mes, kung hindi sa angkan namin, hindi ka makapag-aaral. Baka nakakalimutan mong sa amin ang lupang sinasaka ng tatay mo. Sa batas ngayon, hindi niyo lubos na pag-aari ang lupang yon. Sa bisa ng land reform, pareho lang ang karapatan natin. Hindi namin kayo amo at hindi niyo naman kami alipin. Tapos na ang panahon ng mga Kastilang hasindero. Ganon. Panahon na ba ngayon ng mga katulad mong pobresitang Indio?
Dapat pala ay Espanya na lang kami nanirahan ni na Papa at Mama para nakalayo na kami sa mga katulad niyo. Lalo siyang nanggalaiti sa sinabi nitong iyon. Hoy, huwag kang matuwa sa lahi niyo. Baka nakakalimutan mong may dugo ka ring Indio. Hindi ka naman purong Kastila. At kung nag-iilusyon ka pa rin maging isang Europeo, pumunta ka sa Spain at huwag dito sa kalye ng Espanya. Kung may dugo man ako ng Indio, maliit na porsyento lang yon. Kaya malayo ang mentalidad ko sa iyo na isang ingrata. Ikaw ang ingrata at nilalait mo ang mga sarili mong bansa na nilakihan mo at nagpapayaman sa inyo. At kung may mentalidad ka pa ng mga ninuno mong mga konstitudor, magbago ka na dahil malaya ng Pilipinas at hindi na kami alipin ng mga Kastila. Aba, dapat ay magpasalamat kayo sa mga Kastila. Kung hindi sa lahi namin, hindi kayo magiging Kristiyano at sibilisado. Senyorita Estefania, bawasan mo naman ang tayog ng pananalita mo. Kailan ka lang sumulpot sa mundo? Akala mo, reyna ka ng Pilipinas at matuto ka namang magpakababa. Mamamatay ka rin naman at ililibing sa lupa, pare-pareho lang tayong alabok. Kung alabok ako, espesyal akong alabok, hindi tulad mo. Asik pa rin nito. At talagang hindi mo ako katulad at ayokong maging katulad mo. Pagkuwan ay bumaling ito kay Erika. Naiimbiyar na ako rito. Mabuti pa, sa school na lang tayo magkita. Hay nako, mas mabuti pa nga. Sang-ayon din ni Erika. Muling bumaling si Stephanie sa kanya. Tandaan mo ito, Iles. Anito, luluhod ka rin sa harapan ko. Nun ka napatawain kita sa kasalanan mo. Adios. Never naluluhod ako sa iyo. Ganting sagot naman niya rito. At kahit kailan, hindi ako makikipaglapit sa lahi mo. Adios. Salubong ang mga kilay na lumabas si Stephanie ng boarding house. At mas lalong salubong ang mga kilay niya, bumubulong pa siya kahit wala na ito. Ba't kasi pinatulan mo pa? Paninisi sa kanya ni Erika. Pareho tuloy sira ang araw niyo. Hay nako, inis pa ring bulalas niya. Hindi ko talaga mapapalampas ang pang-aabuso sa akin ng Kastilang hilaw na yon. Kumain na nga muna tayo at baka malit ka na naman pati sa second subject mo. Aya nito sa kanya. Third subject na lang ang papasukan ko. Pagpapasya niya. Si Erika na ang naghain ng almusal nila. Ordinaryo na lamang dito ang engkwentrong ganoon. Madalas talaga kasi silang magkabangga na Stephanie. Mabilis na lumipas ang maghapon. Nakapasok na at nakauwi ng walang abala si Elise. Matapos silang makapaghapunan ni Erika ay diretsyo na sila sa kanilang double deck na higaan. As usual, hindi muna sila matutulog. Magkukwentuhan muna sila nito. Ano ba talaga ang rason at para kayong mga aso't pusa ni Stephanie? Curious na tanong sa kanya ni Erika. Nakahiga na rin ito sa kama. Kailan ba talaga nagsimula ang away niyo? Erika, alam kong bagong kaibigan mo pa lang si Stephanie. Hindi mo pa talaga alam ang ugali ng babaeng yun. Nagtataka nga ako kung bakit nakakasundo mo eh. Mabait naman si Stephanie ah. Friendly naman siya. Katwiran nito. Friendly siya sa mga katulad niyang mayayaman at katulad din niyang mga peninsulares at insulares. Pero sa totoo lang, matapobre yan sa mga katulad kong mahihirap.
nakairap, nakatweran niya. Hindi naman kami mayaman Siguro, pinakukopya mo ng assignment, kaya mabait sa'yo. Hindi naman. Talaga lang sigurong may mga taong magkatugma at hindi magkatugma ang ugali, giit pa nito. Ewan, kasi ganyan din ang mga magulang niyan. Ang tingin sa amin mga mabababa, kung bakit kasi nagbalik pa sa lugar namin ang mga yan Saan ba sila dati nakatira? May mga lupain sila sa Visayas, pero sa Iloilo sila nakabase. Noong nasa elementary pa lang ako at buhay pa ang lola ni Stephanie na si Doña Lutgarda, madalas na sila sa ancestral house nila sa Malolos. Noon pa, antipatika na sa akin ang Stephanie na yan. Nang mamatay si Lola Lutgarda, umalis na sila roon at nang mag-college ako, muli nilang tinirhan ang lumang bahay. Nagkaroon patuloy ng pinaninimbangan ang tatay ko sa pag-aasikaso niya sa lupa. Caretaker pala ang tatay mo ng lupain nila sa Bulacan. Tenant, hindi caretaker, kaya may karapatan siya roon. Dapat nga raw ay naisalin na sa kanya ni Lola Lutgarda at Don Enrico ang titulo ng inaasikaso naming lupa. Pero mabait kasi ang mga matatandang yun at anak na ang turing kay tatay. Buhay pa naman yata ang lolo ni Stephanie Anito. Buhay pa, kaya lang naka-wheelchair na lang at mukhang wala nang alam sa mundo. Madalang ko nga yung makitang lumalabas ng bakuran So, malalim pala ang ugat ng away niyo ni Stephanie. Wala na ba kayong pag-asang magkabati? At hindi ba dapat ikaw ang unang makipagbati sa kanya? Never, nunca. At ito lang masasabi ko, kahit sino sa kapamilya ni Stephanie, hindi ko kakaibiganin. Itaga mo yan sa marmol dahil iisa lang ang kulay ng mga yan. Buong tatag na pangako niya sa sarili. Araw ng linggo at nasa bahay na nila sa Malolos si Iles. Tuwing weekend ang uwi niya roon at kumplito na naman ang mag-anak nila. Ang totoo ay hindi naman talaga sila mahirap. May maliit na negosyo ang kanyang ina at isang maliit na bakery. Ang kanyang ama naman ay isang may kayang magsasaka. Nakatira sila sa isang 2 palapag na bahay na may malawak na bakuran na maraming punong kahoy na kanilang napapakinabangan. Eles! Tawag sa kanya ng kanyang ama na nasa balkonahin ng kanilang bahay. Bakit ho, tay? Tugon niya. Pumunta ka nga kina Kuya Sancho at ihatid mo itong mga prutas para kay Don Enrico. Ang tinutukoy nitong Kuya Sancho ay ang ama ni Stephanie. Si Don Enrico naman ay ang lolo nito. Tay, si Mario na lang kaya ang utusan niyo? Suhestyon niya. Ikaw ang inuutusan ko. May ipinagagawa ako sa kapatid mo. Sige na nga ho. Napipilitang sabi niya. Alam niyang kapag sumagot pa siya ay baka sermonan na siya nito. Kahit labag man sa loob niya, pupunta siya sa mansyon ng mga Escobar. Kailangan pa ni Iles na sumakay ng jeep upang makarating sa mansyon ni na Stephanie. Dala niya ang ilang klase ng prutas na inani nila sa mga lupang pag-aari ng pamilya ni Stephanie. Pagtapat niya sa gate ng mga Escobar ay kaagad siyang nag-doorbell. Nang hindi pa rin iyon bumubukas ay sumandig muna siya patalikod doon. Excuse me, anang tinig ng isang lalaki. Tiningnan niya ito ng mabuti. Hindi niya ito kilala, ngunit parang nakita na niya at pamilyar sa kanya ang mukha nito. Hindi ito kaputian at medyo mapula-pula ang balat. Matangos ang ilong at may katamtamang pungay ang mga mata. Medyo makapal ang kilay sa karaniwan at perpekto ang pagkabalantok.
Mapopularin ang maninipis nitong labi. May pagkabalbon at obvious na itong isang mestizo, kahit maitim ang buhok nito. Hinala niya ay kamag-anak ito ng mga Escobar. Ngunit pamilyar talaga sa kanya ang muka rito. Hindi lang niya matandaan kung saan niya ito unang nakita. "Ikaw ba si Elise?" tanong ng matikas na lalaki nang mabuksan ang malaking tarangkahan. Kilala mo ako?" Nagtatakang tanong niya rito. Napangiti ito, lumitaw ang pantay-pantay nitong mga ngipin. "Nakalimutan mo na nga ba ako?" anito. "Ako si Perico, ang madalas mong makakalaro noong mga bata pa tayo." "Perico?" Bulalas niya at gumuhit sa kanya ang alaala noong mga edad 8 taon pa lamang siya. "Ikaw nga ba yun? Payat na payat ka noon. Ngayon gwapong-gwapo ka na." Humahangang bulalas niya. "Ikaw, maganda ka na rin at sexy. Dati chubby ka eh. Almost 11 years tayong hindi nagkita ah." "Oo nga, mabuti naman at natandaan mo pa ako. Pwede ko bang makalimutan ang mabait kong kalaro? Ikaw nga lang ang nagtitiis sa kapilihan ko. Halika, pasok ka na at nang maibigay mo na kay Lolo ang mga prutas na yan." Anyaya nito sa kanya. Hindi niya mawari ang excitement sa muli nilang pagkikita ng kanyang childhood friend. Hindi niya akalaing naalala pa siya nito. Samantalang siya ay hindi niya kaagad ito nakilala. Pamilyar ito sa kanya hindi dahil sa naging kalaro niya ito noong mga bata pa sila, kundi parang nakita na talaga niya ito. Naalala na niya ito ang lalaki sa kanyang panaginip. Tila naroon pa rin ang banding nilang dalawa ni Perico. Ngunit paano iyon lubos na magbabalik kung ang kapatid nito ay ang mortal niyang kaaway na si Stephanie? Iyon ba ang kahulugan ng kanyang panaginip? Na hindi na mabubuo ang dating samahan nila ni Perico dahil kay Stephanie na sinisimbolo ng isang malakas na hangin? O marahil ay nagbago na rin ang ugali nito? Balita kasi niya, nag-aral ito sa Europe at impluwensyado na rin ito ng Western culture. Pero sa tono ng pananagalog nito, Pilipinong-Pilipino pa rin ito. Hindi rin kaya matapobre rin ito tulad ni Stephanie at ng mga magulang nito? Biglang pumasok sa kanyang isip na napakahalagang masagot ang mga katanungang iyon. Dahil pakiramdam niya ang lalaking ito ang nakatakdang magbukas ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 2 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Co. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.